ating lugar. Bago yung ating floor. Kaya, bawal daw tayo mag-heels. Hindi naman po ako nag-heels po, pero hindi po yung, At saka si Kuya wala ngayon dahil kahapon, noong tinarget yung level, tumawag ang kanilang pinakamataas. Sabi nasaan kayo? Sabi niya, anytime tatawagan kayo, kaya hindi naka-alert si Kuya. Kaninang umaga, tumawag ulit, ang sabi patay na ang ating target. Kaya stay curious kung saan nandun kayo at on call kayo. Kaya hindi ko naka-attention. Hindi natin siya kasama. Ngayon, mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Kaya napakabuti ng Lord sa buhay natin. Bagamat nag-gera, nandun pa rin yung protection ng Diyos sa bawat isa. No? Kahit nag-gera, patuloy pa rin yung ating abda. Hindi pa rin talaga nagkukulang. Yan ang sinasabi kung ikaw ay nasa Diyos. Ang puso mo'y nasa Diyos, inuuna mo ang Diyos, mas higit kang uunahin ng Diyos. Dito tayo mag-aaral ng Biblia. Ito po ay ating Bible reading nung sa Luke nung linggo. At dito nangusap sa atin ng Lord sa Luke chapter 14, verse 26 to 32. Sabi ko, Lord, talagang sa totoo lang, sa biyaya mo lang, Lord, talaga ang lahat nagagawa. Amen. Amen. Talagang, Lord, sa biyaya mo lang, Lord, kaya ako'y nakakatayo. Kung susundin ko, Lord, yung kagustuhan ng laman ko, ayaw ko tumayo. Dahil mas malaki ang pananagutan ng mga tao na nagtutulog. Pero ang sabi natin ng Lord, kung tunay kang alagad, dito pinakita ng Lord sa Luke chapter 14, verse 26. Di ba ang title doon sa verse sa chapter na yun ay ang pagiging alagad? Ito ang tinuturo ng Lord, di ba? Sabi ng Lord, hindi ko palang kinuha yung sa chapter 33. Sabi niya, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Kaya hindi ganun kadali ang pagiging alagad. Pero kung ikaw ay talagang nasa Diyos at inuuna mo ang Diyos, di ba sabi ng Lord, madali ang aking pagkasusunod sa akin, madali lang. Amen. Pero ang sabi dito, di ba sa chapter 13 and 14 ng Luke, yun ay itinuro sa atin ni Jesus yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Di ba? Dahil ang sabi niya doon ay kung ilan at gaano karami ang makakapasok sa kanyang kaharian. Di ba ang sabi natin, tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at ating sariling tagapagligtas, ligtas tayo. Pero ang Diyos, bagamat talaga iyon ang pamaraan para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Ang tanggapin siya dahil siya ang daan ang katotohanan at walang iba kundi si Jesus lang. Amen. Kung wala kang Jesus sa iyong buhay, kahit paano ang iyong gawin, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Yun ang itinuturo niya. Kung ilan at gaano karaming ang makakapasok sa kanyang kaharian. Di ba? Si Jesus, kung tutuusin, si Jesus po yung sinasabing magkitid na daan. Yes. Amen. Amen. Diba? Merong dalawang daan. Yung daan na maluwag na kaya mong gawin at gusto mong gawin ang gusto mo. Pero merong makitid na daan at yun po ay si Jesus. Yes. Dahil hindi po ganun kadali ang pagsunod sa Kanya. Gamat sinabi niya, madali. Basta unahin lang siya. Diba? Madali naman talaga kung talagang magpapakatotoo tayo sa ating sarili. Amen. Diba? Dahil, ang sabi niya, kung lumapit ka sa akin, makakatanggap kayo ng papasukan. Diba? Makakapasok ka sa aking kaharian. Yan ang sinasabi niya doon. Yung sinasabing makitid na daan. Si Jesus ay nag-aanyaya sa atin kung saan matatagpuan ang kanyang kaharian. Diba? Tayo dito, naghahanap tayo ng kapayapaan dito sa mundo. Dito sa mundo, walang kapayapaan. Kaya diba, ang ating dalangin, hari naman mangyari, Panginoon, ang kalooban mo, katulad ng sa langit dito sa lupa.
lupa. Kung nakikita ninyo at nararamdaman ang nangyayari dito sa lupa, wala pa po tayo sa kapayapaan. Doon lamang may kapayapaan. Pero ang hiling natin at lagi natin dalangin, naway mangyari, Panginoon, yung kalooban mo, katulad ng sa langit dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi magkapareho. Yung sa langit at sa lupa ay hindi magkapareho. Saan lang matatagpuan ang kapayapaan? Kay Jesus, doon sa kanyang tahanan. Diba? Basahin natin. Diba yung text na ito ngayon sa chapter 13 at chapter 14 ay yung nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nai-impress kung anong mayroon tayo. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, tinuturo sa inyo na yung lahat ng ating meron tayo, kung ano man yung ating tinatangkilik at meron tayo, yan po ay pabor lang ng Lord. Extra biyaya na binibigay sa atin. Pero yung tunay na sinasabing kapayapaan na kanyang ipinangako, karangyaan, katahimikan, ay hindi po dito sa lupa. Doon po yun. Pero sabi niya, ako ang makikita nila. Basahin natin sa Luke chapter 14, verse 26 to 27. Hindi maaaring alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring alagad ko. Diba? Ang sabi, diba? Ano natin sa 27? Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya hindi lahat masasabing alagad ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino talaga yung kanyang alagad na totoo. Diba? Na? Diba sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng 20 na dapat natin mahalin siya ng higit pa kaysa sa ating sarili. Diba? Parang sasabihin natin, ay parang napakaswerte naman ng Lord. Gusto niya, laging siya, una siya. Ganun po talaga. Kung ino-honor natin at tinatanggap natin bilang Diyos natin siya, talagang dapat ay unahin natin siya sa lahat ng bagay. Dahil bilang Kristiyano, alam na po natin, at basic na lang po na alam talaga natin na, alam na po natin na ang lahat ng nasa atin ay hindi atin. Yung po ay kaloob niya sa atin. At bilang paggalang at pag-honor sa Kanya, ino-honor at ina-acknowledge natin na ang lahat ng atin na nasa atin ay kaloob. Diba? O diba, ibig sabihin ng pasanayin ang iyong krus, yung sabi niya. Diba? Hindi daw niya magiging alagad kung hindi mo papasanayin ang iyong sariling krus. Diba? Diba, para kay Jesus, nakangahulugan ito ng, diba, ang kanya, pinasan niya yung kanyang cross. At sinabi niya, pasanin din natin yung ating cross. Pinasan niya ang kanyang cross. Ito ay nagpapakilala at ibig sabihin nito, siya ay nagpapasakop sa kanyang ama. Diba? Siya nagpapako sa cross. Ginawa niya yun dahil sa pagpapasakop na sa ama. At sinabi rin sa atin ni Jesus na pasanin natin ang ating mga sariling krus. Diba? Ano ba yung ibig sabihin na pasanin natin yung ating mga sariling krus? Diba? Upang mamatay tayo sa lumang pagkatao. Kasi minsan hindi natin alam eh. Minsan baptize na tayo. Pero bumabalik pa rin tayo. Hindi natin alam yung kahulugan ng baptismo. At hindi rin natin alam kung ano yung ibig sabihin ni Jesus na pasanin natin ang sarili nating krus. Pasanin natin yung ating sariling krus. Yung pagsunod sa Kanya. Diba? Pag pinapasa natin ang krus natin, diba? Kasama na doon yung ating, pag pinasa natin yung ating sariling cross, ang lahat ay ating pinapasa. Yung ating kahihiyan, yung ating paghihirap na dumarating sa ating buhay, yung ating mga desisyon,
Pinapasa natin yan ng ibig sabihin, dala natin yan ng yung iniisip natin na daladala natin yan na kailangan natin mapagtagumpayan yan. Katulad ng pagtatagumpayan sa cross. Dahil tayo, mayroon tayong kanya-kanyang dinadala, may kanya-kanya tayong mga problema. Di ba? Di ba yung mga desisyon natin ginagawa, kapag hindi natin dinala yung ating puso, hindi natin napagtagumpayan yun. Di ba? Hindi, babalik tayo sa dati nating Hindi natin masasabing tayo kanyang mga alagad. Dahil ang pagiging alagad kay Kristo ay hindi ganun kadali. Kapag tinanggap mo si Kristo, mayroong pagbabago sa buhay. Hindi porque tayo ay nandito, wala na tayong cross na dadalhin. Bawat araw, kailangan natin dalahin yung cross. Kailangan natin i-deny ang ating sarili, isuko ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi mo kayang pasanin ang iyong sariling cross, hindi ka maaaring maging alagad ni Jesus. Dahil tayo ay mayroong cross na pinapasan sa ating buhay. Tayo nabubuhay, may kanya-kanya tayong cross. Pero yung cross na ating dinadala, hindi pinakikita ni Jesus ng lahat ng ating dinadala. Bagamat dinadala natin ang ating cross, na pagtagumpayan niya ng lahat yun. Pero dito siyempre, meron kaya tayong mga problema, meron kaya tayong mga dinadala, bagamat hindi natin pinakikita sa iba, meron kayong mga alalahanin sa buhay niyo, marami kayong alalahanin sa buhay niyo. Dahil katulad niya ng sinasabi na magpakita ka man na parang walang problema, magpakita ka man ng parang ikaw ay success ka na, meron ka pa rin dinadala. At wala tayong may tatawag sa Diyos. Ngayon din sa Luke 28 naman tayo, to 30. Kung ang isa sa inyo magbalak, di ba sabi mo, kung ang isa sa inyo magbalak ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipatatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, hindi naman mayari ang tore. Siya ay puputyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila ang tao ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman nagtapos. Ganito yun. Ang ibig sabihin dito ng Lord, baka matapos mong matanggap si Kristo, hindi ka makapagpatuloy. Tinanggap mo lamang siya, pero pag ikaw ay dumanas na ng mga pagsubok na ibibigay sa iyo ng kaaway, hindi ka na makapagpatuloy. In-example niya yung pagtatayo ng tore na baka ikaw ay sa umpisa ka lamang, pero hindi mo maituloy. Kasi ano mo ang ibig sabihin dito ng Lord? Habang tayo sumusunod sa Kanya, maraming tayong mararanasang ng kaaway. At iba't iba yun. Tingnan natin kung makakapagpatuloy ka. Titingnan ng Lord ang iyong puso. At ang gagawin naman ng kaaway, titingnan ka rin ng kaaway kung talagang totoo ka. Yung pagsunod mo sa Kanya. Ito yung sinasabing story dito. Nung binabasa ko po ito, basang-barang babasahin lang natin, pero malaki ang kahulugan nito. In-example ni Jesus, ang ating buhay sa isang building o isang bahay na pinatatayo. Baka ikaw ay nag-umpisa ka lang, pero hindi mo plinano yung iyong gagastusin, ang iyong mabubuo. At ganun din yung buhay Kristiyano natin. Baka matapos natin tanggapin siya, hindi tayo makapagpatuloy. Dahil kung sa mga pagsubok na ibibigay ng kaaway sa atin, bagsak na tayo. Kasi minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kaya sabi nga ng Lord yung mga alagad ko, yung pagiging alagad. Yung sinasabi ko ng Lord na, hindi ka muna dapat magpasya
ka lang yan, o samento lang, hindi mo na naipapinis at nag-stop ka na. Kasi hindi mo na kaya. Lahat ay may pagpaplano. Dapat, nung tinanggap natin si Kristo, alam na natin yung ating dadanasin. Dadating yung pagsubok, hindi, di ba? Ang pagsunod kay Jesus, hindi lahat kaya kasaya, maaluwa na buhay. Minsan, testingin pati puso natin kung hanggang saan ka. Titingnan ka ng kaaway kung hanggang saan ka. Tingnan ko nga. Diba? Minsan pag tayo dinadala ng kaaway, dumadating sa buhay natin na minsan nagagalit tayo. Ano yung pag tayo nagalit? Ano yung tendency na mangyayari sa isang tao? Mawawala ka. Mawawala ka sa Diyos. Dahil ang alam mo, tama lahat ang ginagawa mo, wala kang ginagawang masama. Pero minsan, ang kaaway talagang may gagawin at gagawin sa iyo. Testingin ka niya kung talagang totoo. Bagamat ang Diyos alam na niya yung ating buhay. Tinitingnan niya kung ang yung ano sa atin ng kaaway ay talagang totoo yung ating pagtatayo nung tinanggap natin siya kung talagang tayo makakapagpatuloy. Diba? Kasi minsan hindi lang sa maraming bagay para ikaw ay alsin ng kaaway. Para ikaw ay magpagpatuloy, gagawin ka ng kaaway ng iba't ibang eksena. At tingnan lang natin. Diba? Kasi minsan pag ikaw naglilingkod ka at minsan dumarating yung problema na yun nang hihina ka kapag ikaw ay nakatake ng kaaway. Yun po ay isang paalaala ng Lord sa atin na baka kayo ay tumanggap sa atin na hindi naman kayo makapagpatuloy. Kasi minsan may mga pagsubok na minsan ng mga tao hindi na nakapatuloy. Gumagawa ka ng plano dahil nandoon ang kaaway, marami ng plano sa utak mo na gagawin mo na hindi mo lang search ang puso mo na ikaw ay pinapasukan ng tao. Kaya sabi ng Lord, yung tunay na alagad. When tayo ay pinawarningan mo, binigyan ng isang halimbawa. Kasi, di ba, kaya nga sabi ko nga, tuwing kami maglalakad ni Alan, o kami bagong natulog, magkuwentuhan pa kami. Tuwing mayroon akong nagagawa na hindi talaga, yung parang hindi maganda sa paningin ng Diyos, nasasabing hindi maganda sa Diyos, nagdesisyon na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Sabi ko, salamat talaga sa cross. Dahil kung walang talagang cross, walang makakapagpatuloy. Amen. Pero yun ang sinasabi ng Lord sa atin. Sisimulan mo lang yung bahay. O sisimulan mo lang yung pagtanggap mo kay Kristo. Ngunit hindi mo ito tatapusin. Dahil sa una lang. Dapat anuman yung mangyari, may mampu naman sa iyo, may mamula sa iyo. Di ba lagi ko sinasabi, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi nga sinasabi natin ang loyalty natin ay sa tao. Ang loyalty natin ay sa Diyos. Kaya kung ano sasabihin ng ibang tao sa iyo, ang isipin mo yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Amen. Huwag tayong gagawa ng mga plano na nagkakaroon tayo ng pagkakasala sa Diyos. Nagdi-decide tayo, nagpaplano tayo ng hindi maganda na hindi naman ano ng Lord yun. Kaya, maano tayo ng kaaway. Ang gusto ng Diyos tayo pagpalain. Gusto niya na matapos natin hanggang sa kamatayan yung pagsunod natin sa Kanya. Di ba? Di ba? Sabi din dito sa Lucas 28:30, chapter 14 muli. Kung ang isa sa inyo magbalak magtayo ng toroy, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera? Di ba? Tanungin natin sa ating sarili, di ba? May iba't ibang hiling
tayo sa Diyos. Ang iba, di ba? May iba't ibang hiling tayo sa Diyos. May hiling iba tayong prayer sa Diyos. May hiling tayo na mag-asawa tayo. Di ba? Pero, yung pag-aasawa ba ay natanggap mo na, napag-desisyonan mo na kung ano yung magiging buhay bilang isang asawa. Alam mo ba kung ano yung iyong gagampanan bilang isang asawa? Di ba marami nag-aasawa? Dahil nandoon yung kanilang pagmamahalan sa ulo. At ganoon din, parang inihahalin tulad ng Diyos. Nung tinanggap siya, overwhelming ka. Pero hindi mo alam ang iyong pinapasukan. At gano'n, inihahalin tulad ko yung pag-aasawa. Di ba? Marami kayo nag-aasawa. Pero pagka nasa kalagitnaan na, tingnan natin yung buhay bilang isang asawa. Hindi biro ang magkaroon ng asawa. Hiniling mo yan, pero dapat alam mo yung iyong papasukan. Diba ang galing ng Diyos? Ang galing ng kanyang mga example. Gumagawa siya ng example para maturuan tayo at maging maliwanag sa atin. Diba? Maghihiling ka ng mag-aasawa. Di ka naman marunong magluto. Hihiling ka ng mag-aasawa. Burara ka naman sa bahay. Hihiling ka ng asawa, hindi mo magkampanan bilang isang asawa. Diba? Hihiling ka ng asawa, iiwanan mo naman ang iyong asawa. Hindi, ito, ano lang, talagang kung babasahin niyo, ito, reading ko ito nung linggo, parang yung pagiging alagad, hindi ganun kadali. Pero kung talagang tatanggapin mo si Jesus, susundin mo si Jesus, yan ang sinasabi niya ng kanyang alagad. Hallelujah. Amen. Hindi mo mag-asawa, magkakaanak ka. Naalagaan mo ba ng ayos ang iyong anak? Baka nagiging busy ka sa trabaho. Hindi mo nabibigyan ng atensyon ang iyong anak. Busy ka sa pagpapamayaman. Pero yung anak mo, nang aamos, ni hindi mo mapaliguan. Yun ang sinasabi ng Lord. Na marami tayong hinihiling. In-example ko lang ang pagiging asawa dahil ako po'y nanay. Alam ko po yung sitwasyon ng may asawa at ng may anak. At ganyan ang sinasabi ng Lord dahil baka sa pagtanggap mo at paghingi mo lang, umpisa lamang pero hindi mo matapos. Diba? Pag ikaw ay nagkaroon ng anak, baka busy ka sa pagpapayaman, hindi mo naman nakakamusta yung iyong anak. Tandaan po natin, tayo po'y nagtatrabaho para sa ating mga anak. Pero hindi po natin dapat kaligtaan ang pangangailangan ng ating mga anak. Hindi ka pangangailangan material. At totoo, kailangan ng ating mga anak yung material, pero kailangan nila ng ating atensyon. Ganon ang Lord. Pag inuna mo siya, pag inumpisahan mo, tatapusin niya yung buhay mo na kasama ka niya. Pero kung ikaw ay nag-umpisa lang at hindi mo napagpasyahan na magpatuloy at kung ano yung iyong susuungin sa pagtanggap sa Kanya, hindi ka magiging alagad dahil hindi ka makakapagpatuloy. Kasi maraming struggle sa buhay na ginagawa yung kaaway, papasukan ka ng kaaway, para mawala ka sa Diyos. At ito yung kanyang mga example sa atin. O, pag nawala ka, sino ang lugi? Hindi ang Lord ang lugi. Tayo ang lugi. Nag-umpisa lang tayo. On fire tayo. Pero pag dumating yung mga bagay na subok ng kaaway, wala na. Hindi ka na makapagpatuloy. At iyon ang mga example ng Lord. Dito sa Luke 14. Sabi ko nga, Lord, hindi lang sa pagtanggap dahil maraming tao na ipadadala sa atin ang kaaway. Titingnan ka kung hanggang saan ang pasensya mo. Yan ay ranas ko na sa totoo lang. Kung wala talagang biyaya ang Diyos sa buhay ko. Ano?
Hindi po ako makakatayo dito dahil ang iniisip ko nakakatayo ako dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. At sinisikap ko dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, nagagawa ko ang lahat dahil sa Kanya, hindi sa pagmamalaki. Dahil kung tutuusin, alam naman ng lahat talaga na hindi ko gusto na tumayo dito. Pero dahil ang sabi ng Lord, tuwing magbabasa kayo at sasabihin talaga ng Lord, gagamitin kita para maipakilala mo sa At ito ang usos sa akin ng linggo, na ang pagiging alagad ay hindi lang basta. Hindi lang tayo pumunta dito para gampanan natin. Bawat araw tinitingnan niya ng Lord kung makakapagpatuloy ka. Diba lagi sinasabi, tingnan natin kung sino yung pipiliin mo. Pag dumating yung sitwasyon na ikay pamimiliin ng Lord, tingnan natin kung siya pa rin ang pipiliin mo. Kaya yung buhay natin, isipin natin yung buhay natin, tayo nakakatayo, nagagawa natin ang lahat ng bagay. Ang gusto ng Lord tayo sa Kanya. Pero yung mga pinagkatiwala ng Lord sa atin, mga ministry natin, mga anak natin, mga negosyo natin, yung po ay kung ating titignan, ay yung po ay may paalaala sa atin. Diba? Sabi ko nga, minsan pag sinabi ko, baka naman ako trabaho ng trabaho. Hindi ko nga nalutuan yung aking ama. Diba? Humiling ako ng asawa, pero hindi ko naman nagagampanan yung pagiging nanay ko sa mga anak. Diba yung sinasabi ng Lord sa atin? Na baka ikaw tumanggap ka lang sa Kanya ng una, hindi mo na may pagpatuloy dahil sa mga kabisihan mo sa buhay mo. Hindi mo na siya mamahal. Dito, last. Luke 14, 31 to 32. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralan mabuti kung kaya niya. Ngunit kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 2,000 kawal. 32. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Katulad dito sa atin, di ba? Bakit nangyayari na tayo binubuli ng China? Di ba? Yun ang sabi ng presidente natin muna, huwag na tayo magbanggit ng presidente natin at baka meron na naman tayo mapaglabanan, akordiyan. Di ba? Bakit hindi nakikipaglaban ng Pilipinas sa China? Kasi kinukwenta niya na walang kakayahan ng Pilipinas. Hindi niya kayang labanan ng China. At ganun dito. Di ba? Ang isang hari dapat magplano kung kaya ba niyang labanan ang 10,000. 10,000 na doon, pero ang kawal ay 2,000. Di ba dapat pag-isipan mo muna yun? Ganon din ang instruction at illustration ni Jesus sa atin. Amen. Hindi ka muna ba magpaplano? Yung bang papasukin mo at pagsunod sa akin, gusto mong maging alagad ko, ay kaya mo? Diba? Katulad dito, diba? Yung kagabi sa Lebanon, hindi gagawin ng Israel yung hindi nila kaya. Napagplanuhan na nila yan, matagal na. At gano'n ang Lord. Dahil baka nagplano ka lang na pasabugin nyo, pero hindi naman natuloy. O diba? Paano ka? At gano'n, lahat ng salita ng Diyos at itinuturo ni Jesus sa atin, hindi lamang yung mababasa natin ng ganun, may mga kahugutan niya. Yun ang sinasabi ng pagiging alagad. Makakapagpatuloy ka ba o baback out ka na kapag ka may dumating may narinig kang hindi maganda. Tingnan natin yan. Kung hanggang saan ka. Sa totoo lang. Amen. Dahil maraming dadating habang ikaw ay nabubuhay, marami kang maririnig. Dahil kung tutusin na, di ba? Mas masakit na may marinig ka kung sarili mong pamilya ang magpupuna sa iyo. Yes. Pero tandaan mo kapag hindi ka na pinupuna ng kalapit mo, kasangga mo, mag-isip ka na. Sa totoo lang. Sa
Di ba? Dahil sa isang pamilya, katulad ng magkakapatid, sino ba yung magsasabihan ng kanilang nasa puso? Yung sama ng loob ng isa na, halimbawa, ganito, ay, kailangan ko yung ambag mo, kukunin ko na yung ambag mo. Minsan, meron kapag, oh, tingnan mo naman, ito naman sa mukhang pera. Di ba yung magkakaway-away sa pamilya? Wala ibang, hindi ka makakagaling sa ibang tao, kundi yung sa kalapit mo, sa kamag-anak mo, sa kasama mo sa bahay. At iyon ang mas masakit kapag kasama mo sa loob ang pumuna sa iyo. Walang kwenta yung magpuna sa akin sa labas. Di ko sila po, bakit sino ba sila na ako yung kanilang pupunta? Madali kong i-ignore yun. Pero kapag ang pumuna sa iyo at manita sa iyo ay kasama mo, pasalamat ka. Amen. Dahil mahal ka. Sa totoo lang. Amen. Kaya sabi ko, sa isang pamilya, hindi kaya ako makakapagsabi ng aking nilalaman na singilin tungkol sa ambag. Pamilya ko siya eh. Masasabi ko ba yun sa ibang tao? Kamisan mag-away. At ganun din tayo dito. Kapag ako'y pinuna ni Nisha, masakit. Dahil lagi kami magkasama ni Nisha. Pero totoo yun. Amen. Manita sa akin ang nasa labas, baliwala sa akin yun. Kung naman siya kilala, bakit? Niya ako sisitahin ng gano'n. Pero gano'n talaga. Dahil ang ibig sabihin noon, kasama ka niya. Kaya-kaya kong pagsabihan. Sa totoo lang. Kung sa pagsasabihan lang, ay matagal na po akong gano'n. At parang nakalina ko. At tinatanggap ko rin yan. Dahil katulad na ng sabi ko, kung hindi sa biyaya ng Diyos at lagi akong natingin sa cross, sa ginawa ni Kristo sa buhay ko, hindi ako makakapagpatuloy. Amen. At iyon dapat ang pagiging alagad ni Kristo. Dapat tinanggap natin siya bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas, susunod tayo sa Kanya, yung mga turo niya, di ba? Yung pag-ibig sa Kanya at unahin siya. Eh minsan, hindi yung pagiging Kristiyano atin ako dito pag kaya ko at parang feel ko. Pero kapag kami alok ang sa labas, church, alok sa labas kasi yan sa labas, aywan ko lang kung manalo ang church. Aywan ko lang kung unahin mo si Jesus. Kaya dapat, di ba, laging itinuturo sa atin. Bakit sinasabi sa atin ng mga natayo ito? Magbasa tayo ng Biblia. Dahil hindi lamang yan kwento, yan po ay turo sa atin. Kapag nagbabasa ka, may kahulugan niya. Kung binasa mo lang yan ng ganaan, at hindi ka humingi ng sa Lord ng ano bang ibig sabihin nito, Lord? Lord, ito po ay para sa akin. At yun ang sinasabi ng Lord. Tingnan natin kung masasabi ka talaga tunay na alagad. Diba? Sa totoo lang mga kapatid, yung ating ginagawa, hindi naman sa ating lakas eh. Ginagawa natin ang lahat para sa Diyos dahil kasama natin ang Diyos. Huwag natin gawin ng sa ating sarili dahil hindi natin kaya yan. Dahil kung gagawin natin yan sa ating sarili, parang pabigat yan. Pero kung gagawin mo yan na kasama si Jesus, sa biyaya ni Jesus, mas magaan. Kaya isipin natin na ang pagiging alagad ng Diyos, bagamat hindi niya hinihingi sa atin, pero tinuturuan niya tayo. Kasi naman ang iba, tinanggap ko na si Jesus. O ako'y lang. Kaya na ako, natanggap ko na, ligtas na ako. Pero maraming itinuturo ang Diyos. Paano tayo makikita tayo kawangis ni Jesus? Kung ang buhay naman natin nung inilublog tayo, ng mga tayo, daladala pa rin natin. Di wala rin pagbabago. Diba? Kaya mga kapatid, talagang sa biyaya lang ng Diyos. At alam ko namang wala yan dito. Ito lang ay palaala ng Lord. Yes, sa inyo. Dahil napakalaking impact ng message na ito sa buhay ko. Dahil hindi mo makakayang tumayo at magagawa ang lahat kung hindi sa tulong ng Kristo. Kaya kung tunay tayong alagad ng Diyos, pagsubok na ibibigay ng kaaway, mapapaglabanan natin. Dahil